Magandang umaga muli mga kapatid at muli tayo mag-aaral ng banal na salita sa pag-aaralan naman po natin yung sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso. At ang sulat nito isinulat niya nung siya po ay nakukulong sa Roma noong 63 AD. At nabalitaan niya na may problema sa Efeso, so siya po ay sumulat. At bibigyan natin pansin yung talatang ginamit niya rito po, no? Sa sulat na ito, yung bahagi ng sulat na ito, meron siyang nabanggit doon po sa chapter 4, verse 4 to 5, no? At ito ay bibigyan natin pansin sapagat itong talatang ito ay madalas na ginagamit out of context. At ito po ay tutuwirin po natin sapagat pangit naman na gamitin natin yung talata out of context. No? At itong aking tinutukoy ay naandun po sa Ephesians chapter 4 verse 4 to 6 at babasahin ko po. Ang sabi po ng banal na kasulatan ay ganito: There is one body and one spirit, just as you were called to one hope when you were called, one Lord, one faith, one baptism, one God and Father of all, who is over all and through all and in all. So mababasa po natin sa banal na kasulatan na isinulat ni Apostol Pablo dito po sa Ephesians chapter 4 verse 4 to 6 ay sinasabi niya there is one God. Sinasabi niya there is one Spirit. Sinasabi niya there is one hope. Sinasabi niya there is one Lord, one faith, one baptism, one God and Father. Ito po madalas ginagamit natin. Kukunin po natin to pero ina-apply natin out of context. Ito po para patunayan natin na there is only one baptism, na para i-counter natin yung rebaptism. Ako po naniniwala na wala pong rebaptism. Naniniwala po ako na ang nabautismohan na ay hindi na muling dapat bautismohan pa. Pero hindi po ito yung tamang talata na dapat natin basahin sapagkat kapag ginamit po natin ito, umaalis po tayo sa konteksto. Inaalis po natin yung tunay na meaning ng talatang ito. Naniniwala ako there is only one body o tinatawag na one church. At madalas ito rin yung ginagamit ng mga naniniwala there is only one church. Babasahin po na sabi there is only one body. And what is that body? Body which is the church. Therefore, there is one body, there is one church. So, yun po yung ginagamit ng talata. Pero, hindi po ito yun Sapagkat iba po yung sinabi, iba po yung intensyon ni Apostol Pablo na sabihin niyang there is one body. Mga naniniwalang iisa lamang literal ang Diyos. Ito rin po yung ginagamit. No? Kasi sabi dito, there is one God. Therefore, if there is there is one God, there is no other God. Kaya, tinututulan nila na ang ating Panginoon Kristo ay ay Diyos sapagkat ang sabi po ni Apostol Pablo, there is one God. Pero mali po. Kasi hindi po yun ang ibig sabihin ni Apostol Pablo nung sinasabi niya, there is one God. There is one Lord. Kaya nagtatalo. Kung there is one Lord and Jesus is Lord, therefore God the Father is no longer Lord. So, yun, nagkakaroon po tuloy ng problema sapagkat hindi po yun ang tunay na intensyon ni Apostol Pablo nung banggitin niya ang mga bagay na ito. Nung banggitin niya ang mga bagay na yan, may kinalaman dun sa tunay na problema na kinaharap ng mga Kristiyano doon po sa iglesia sa Ephesus. Ang problema po doon, totoo, ay yung hindi pagkakasundo ng mga Hudyo at mga Hintil. Ang tunay na problema po yung racial discrimination. Dinidiscriminate ng mga Hudyo ang mga Hintil. Sapagkat sinasabi nila na kayo naman hindi naman kayo talaga original. No? Kayo naman marurumi. No? Kayo naman ay walang Kristo. No? At yun yung mababasa natin po doon sa Ephesians chapter 2 verse 11 to 12. Ganito po ang ating mababasa at babasahin po natin sa English. Ang sabi po, therefore remember that formerly you, the Gentiles in the flesh, who were called uncircumcision by the so-called circumcision. Sino tumatawag sa kanilang uncircumcised?
yung mga circumcised, yung mga Hudyo. Ang sabi ng mga Hudyo, uncircumcised naman kayo. So yung pong ibig sabihin ng uncircumcised, hindi po yun yung tinutukoy niya, yung tuli sa laman. Ang ibig lamang po sabihin ng mga Hudyo, marurumi kayo. Yung po kasi yung deeper meaning po ng uncircumcised. Marurumi kayo, kami malilinis. Na? At hindi lang yun. Ang sabi, remember that you were at the time separate from Christ. So wala kayong Kristo, separated kayo kay Kristo. Ano pa? Excluded from the commonwealth of Israel. So you are not belong to the people of God. Ang ibig po sabihin kasi ng Israel ay people of God. So hindi kayo belong sa people of God. At ang sabi, and strangers to the covenant of promise. So walang tipan ang Diyos sa inyo ng pangako. O hindi nangako ang Diyos ng mga tipan sa inyo. So wala kayong tipan. No, sabi, having no hope and without God in the world. So sabi ng mga Hudyo, kayo mga uncircumcised, separated kayo from Christ, no? Excluded from the Israel, from the people of God, no? Strangers to the promise, to the covenant of promise, no? No hope, no God. So yun yung tinutukoy ng mga Hudyo sa mga hintil. No? Sabi, wala kayong covenant. Samantalang sinabi ni Apostol Pablo doon sa Galatians chapter 3 verse 8, kasama sila sa covenant. Sapagkat ang covenant of promise has something to do to the blessings of all nations. Hindi lang ang mga Hudyo, blessings of all nations. Kasama po ang mga Gentiles doon. At sabi, wala kayong pag-asa. At sinasabi, wala kayong Diyos. Sabi doon sa Roma hindi ba ang Diyos ng mga Hudyo ay Diyos din ng mga hintil? So, iisa lamang yung Diyos. Kung ano yung Diyos ng mga Hudyo, yun rin po ang mga Diyos ng mga hintil. At yun yung sinasabi ng mga Hudyo sa mga hintil. No? Sineseparate sila. Nagkakaroon po ng partition wall. At yun nga yung racial discrimination. So, nahahati po sila ng partition wall. Kaya doon sa actual temple, meron po talagang partition wall. Nung dinesign ni Solomon yung templo, makikita po natin dito dito po sa illustration na ito na makikita natin sa screen, mababasa natin yung partition wall. Yun po yung kumukulong po doon sa actual na templo. Mababa lang po yan na wall, pero yan po ay nagre-restrict sa mga hintil na makapasok doon. Kaya yung outer portion po na tinuturo naman po ng red arrow, yan po yung court of the Gentiles. Diyan lamang po yung Gentiles. Hindi po sila pwede pumasok. Yung mga Hudyo lang po ang pwede pumasok doon po sa templo ng Panginoon na nasa ginawa ni Solomon doon po sa Jerusalem. At yan po ay merong batas. Merong inscription. Kaya nga nung magkaroon po ng mga excavation na po, ay na-discover itong batong ito na may inscription at ito ay natutunan nilang basahin. At ang inscription na ito, ang sinasabi, no outsider shall enter the protective enclosure around the sanctuary, and whoever is called will only have himself to blame for the ensuing death. So, kung papasok ka ng Gentiles, papasok ka doon, bahala ka, mapatay ka nila doon. So, hindi po pinapayagan ang mga hintil nakapasok doon po sa templo. So, meron pong separation wall. At naging kultura na po nila yon na hindi nila matanggap ang mga hintil. Matagal na pong kultura yon. Matagal na po nilang paniniwala yung kagaya po ng pag-uutos ng ating Panginoon Diyos kay Noah o kay Jonah para turuan yung mga hintil, yung mga taga Nineveh na magbalik loob sa Diyos, Pero ayaw ni Jonah kasi nga yun nga po yung kultura nila. Ayaw nilang makiisa sa mga hintil. Pero napilitan rin si Jonah sapagkat
kinain siya ng malaking isda at niluwal rin siya, no? Isinuka siya doon sa mismong lugar ng Ninive at kailangan niyang aralan ang mga ito. So yun po yun, naging kultura na po nila yun. At yun po yung nangyayari po, no? Bagamat na itayong na ang iglesia ng Panginoon at magkasama na po sila ang mga Hudyo at mga Hintil sa iisang katawan, hindi pa rin matanggap ng mga Hudyo ang sitwasyong ito. Kaya nga, sumulat si Apostol Pablo at dito pinaliwanag niya yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo. Yun po yung nagpapaisa sa dalawa. So, madalas natin mabasa ang kamatayan ng ating Panginoon Kristo, kabayaran ng ating mga kasalanan. Dito po sa pagkakataon ito, ipinaliliwanag naman ni Apostol Pablo, yung kamatayan ng ating Panginoon Kristo ay para pag-isahin ang mga Hudyo at mga Hintil. Pag-isahin ang ang buong sangkatauhan sa iisa lamang katawan. At yan mababasa natin doon sa Ephesians chapter 2 verse 13 to 15. At ganito po ating mababasa. But now in Christ Jesus, you who were formerly were far off have been brought near by the blood of Christ. For He Himself is our peace. No? Siya mismo yung ating kapayapaan, who made both groups. Sino yung both groups? The Jews and the Gentiles. The group of the Jews, the group of the Gentiles. Who made both groups into one. Before it was separated, now brought in one. Okay? And broke down the barrier of the dividing wall. Kita natin yung dividing wall, yung sinasabi niya yung nasa temple. No, literal po yun. Pero dito, yung sinasabi po dito, yung paghihiwalay nila. No, at ang sabi doon, abolishing in His flesh, doon sa katawan ng ating Panginoon Kristo na bayubay sa krus. Ang sabi niya, by abolishing in His flesh the enmity, yung alitan ng dalawang grupo, no, which is the law of commandments contained in ordinances, so that in Himself He might make the two into one new man, thus establishing the peace. So makikita natin, pinaliliwanag ni Apostol Pablo rito na inalis na po sa pamamagitan ng kamatayan ng ating Panginoon Kristo para ma-establish yung kapayapaan. Inalis na po yung pader na nagpapahiwalay sa dalawang ito, na merong batas. Inalis na rin yung batas. Ano ito? Na bawal po ang mga Hintil pumasok sa templo. No, yung binasa po natin kanina. Ipinagbabawal po. Magkokos po ito ng kamatayan ng Hintil kung sakali siyang sasaglit nung papasok po doon sa inner part ng temple, madidisgrasya po siya. So, inalis po yun ng ating Panginoon Kristo sa pamagitan ng pagbubuhos ng kanyang dugo at sa pamagitan ng pag-aalay ng kanyang katawan sa krus. No? Inalis na po yung pag-aalitan ng mga Hudyo at mga Hintil at gumawa, sa pamagitan nito ay gumawa na siya ng isang bagong tao. Kaya nga meron tayong mababasa ibang mga talata sa Biblia na there is no more Jews and no more Gentiles. Iisa na po sila sa ating Panginoong Hesus Kristo. So, makikita po natin doon po sa Ephesians chapter 2 verse 16 to 18. Ganito po ang ating mabasa. And that He might reconcile them both to God. Na yung mga Hintil, ire-reconcile niya sa Diyos. Yung mga Hudyo, ire-reconcile niya sa Diyos. Na He might reconcile them both to God in one body. So, pagsasamahin po sila sa isang katawan through the cross. Okay? At ang sabi, thereby putting death to the enmity. Yung pag-aalitan nila, aalisin na.
Napapatayin na yung kaalitan. And he came and preached peace to you who were far off and to those who were near, for through him we both have access by one Spirit to the Father. So makikita po natin, ito yung pinaliliwanag ni Apostol Pablo na sinasabi doon sa Ephesians chapter 4 verse 4 to 6, no? One body. Isang katawan na pinagsama ang mga Hintil at mga Hudyo. Isang espiritu na pinagsama, no? Na isang espiritu na magkakaroon sila ng access. Isang spirit na itong spirit na to magkakaroon ng access ang Hudyo sa Diyos Ama. Ang spirit na ito, the same spirit na magkakaroon naman ng access ang mga Hintil sa Ama. Di ba yun ang sinabi doon? Sabi na, for through him we both have access by one Spirit to the Father. So kaya sinabi ni Apostol Pablo, there is one body, may isang katawan na pinagsama ang mga Hudyo at mga Hintil, at yung nga, kasalukuyan sila po ay nasa isang katawan, yung Iglesia ng Diyos sa Efeso, no po, Iglesia ni Cristo sa Efeso, no, pinagsama po yung mga Hintil at mga Hudyo. Iisa na po kayong katawan. Kaya dapat kayo magsama. No? At sabi doon, just as you were called to one hope, iisa lang po ang iyong pag-asa. Na iisa lang ang Panginoon. O hindi yan po sa bilang. Na iisa lang ang pananampalataya, iisang baptism. Kung ano yung baptism na pinagagawa sa mga Hintil, ay sa mga Hudyo, ganoon pa ang pinagagawa sa mga Hintil. No, kung may pananampalataya at mabautismoan, maliligtas. Ang mga Hudyo, kung magkakaroon pananampalataya at mabautismoan, maliligtas. At sinasabi, there is one Father, a God and Father of all. So makikita natin, itong talatampong ito ay tumutukoy lamang po sa mga Hudyo na dapat kayong magkaisa. No? Dapat kayong maging united sapagkat iisang katawan lang ang sa inyo ay pinasukan. No? Where you belong, there is only one body for the Jews and the Gentiles to be belong. Okay? Meron lang one spirit na access sa Diyos. No? May one hope, one Lord, one faith, one baptism, one God. Ang ibig sabihin ng Apostol Pablo rito, Jews and Gentiles should be reunited. No? Dapat kayo magkaisa. No, at huwag kayong mag-away sapagkat inalis na ng Diyos yung away. Total, iisa lang naman na katawan yung kinabibilangan, iisa lamang ng Espiritu ang access nyo sa Diyos. No, iisa lang naman ang pag-asa, kung ano ang pag-asa ng Hudyo, pag-asa ng hindi, iisa lamang. So hindi kayo dapat nag-aaway. Dapat kayong magkaisa. Kaya ang sulat nito ng Apostol Pablo sa mga taga-Efeso ay pag-isahin ang mga Hudyo at ang mga Hintil sa iisang katawan. At yung katawan pong yan po yung Iglesia ng ating Panginoong Jesucristo. Sana po sa maikling panahon ng ating pag-aaral ay meron po kayong natutunan. At siguro sa mga susunod na pagkakataon ay pag-aaral natin ng buo. Ito po ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Efeso.